awitin pa natin at ang awiting at the cross. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounded me in every season. In every season, I know you love me. I know you love me at the cross. At the cross, I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? Yes, Lord Jesus. You go before me. Shield my way. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross, at the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Whoa. You have overcome the grave. Your glory fills the highest. What can separate me now? At the cross, at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. And you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this, Lord. And you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. The veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil, and you tore the veil. You made a way when you said that it is done. At the cross, at the
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tayo po muling mawit sa ating Panginoon, mga kapatid. Lalahanin po natin sa mga sandali ito ang inalay ng ating Panginoon. Kung siya po ay pinako sa krus. Dahil sa pagmamahal po ng ating Ama, ang kanyang po nag-iisang anak ay kanilalay para tayo po maligtas, mga kapatid. Kaya nang marapat naman po nawitin natin si Lord. Hallelujah. Awitin po natin ang Mortis na lang, tayo po mawit. Mawit po tayo. Alam po natin ang awitin ito. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted. High and lifted up. Jesus. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Sabay-sabay naman. Thank you for the cross, Lord. Thank you. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. Darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb.
namin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagbibigay, Panginoon, ng pribileyo, Panginoon, upang gunatin, Panginoon, ito, Panginoon, na aming kaligtasan, Panginoon. Maraming po salamat sa inyo, Panginoon, sa katubusan, Panginoon, ng aming kasalanan sa inyo, Panginoon. Panginoon, wala akong kakumbas na salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon, sa parang ito, Panginoon, nawa, Panginoon, malugod ka, Panginoon, mapurihan ka, Panginoon, mapasalamatan ka, Panginoon, sa oras na ito. Ang bahagi ito, Panginoon, inilalaki, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat sa lahat ng pag-iingat, Panginoon, na binigay niyo, Panginoon, kung panahon, Panginoon, na ang pangunguna. Lord, salamat, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming isip, Panginoon, right now, Panginoon. Ang aming puso, Panginoon, right now, Panginoon. Na ang maayos namin, Panginoon, matanda, Panginoon. Kung ano, Panginoon, ang gusto mo, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Panginoon, kayo po, Panginoon, ang tabak, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang hiwa, Panginoon, sa aming mga maling gawain, Panginoon. Lord, ipakita niyo po, Panginoon, ang miraculous, Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan niyo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, ito, Panginoon, kung pagkakataon ito, Panginoon, hindi po, Panginoon, namin, Panginoon, malalagpasin, Panginoon, na hindi po kami aalis. Sa simbahan ito, Panginoon, na hindi po dala, Panginoon, ang inyo, Panginoon, na salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, mabuhay po tayo sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon, at may sa buhay, Panginoon, namin. Maraming po salamat, Panginoon, sa inyo, Panginoon, sa tulad gabay ninyo, Panginoon, para sa amin. In Jesus' name, mighty name, Amen. Ngayon naman po, akin naman po tinatawagan si Pastor Jason. Amen. Let us pray muna. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, Lord God, maraming salamat ng Diyos sa pagkakapag, Lord God, na aming magunita, Panginoon, ng iyong sakripisyo sa cross, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa iyong ginawa. At Lord Jesus Christ, nawa, ikaw lamang po aming makapurihan ngayong hapon na ito, Lord God, sa pangalan mo sa maritaas, Lord God. Maraming maramdaman, Panginoon, ng iyong presensya ngayong hapon na ito, Lord God. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong mga lahat ng papulong at salamat sa Panginoon sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Una sa pitong huling salita ng Panginoong Jesus, nung siya'y napangako sa krus ay nasa Lucas 23 verse 34. Sabi niya dito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So mapapansin natin dito, mapapansin natin na kung gaano ka-matured yung tiwala ng Panginoon sa Ama. Amen? Kasi kung iisipin natin, tatimeran ko lang din po ng aking sarili. Kung iisipin po natin yung sa laki nung dinadanas ng Panginoong Jesus that time, let's say, let me bring back na yung panahon na kung saan siya ay napako sa krus. Siya ay dinuraan, siya ay kinurunahan ng tinik, hinubaran, kinutya. Kayo po ba? Anong mararamdaman nyo pag ganun? Diba? Kung makakababa ka lang sa krus, bababahin mo yung kumutya sa'yo. Tama? Minsan nga, naririnig lang natin. Medyo masama yung pagkakakwento na tungkol sa atin. Nagagalit na tayo. Amen? Dahil yun yung ano ng tao eh. Pero, ang Diyos, alam niya kasi na hindi alam ng tao yung kanyang patutunguhan. Baga, nearsighted ang tao, pero siya, alam niya kung bakit nasa mundo. Bakit nandito siya sa mundo. Alam niya, ililigtas niya isang katauhan. And that is mindset. Amen? Nakakaranas na ba kayo ng medyo pag-uusap na mainit na alam mong nagrarason na lang yung kausap mo. Hindi niya naman talaga alam. Amen? Ito po yung sitwasyon natin. Ang Panginoon ang siyang nakakaalam. Kaya
talagang imbis na mainis siya sa mga taong nanakit sa kanya, hiniling niya pa na patawarin siya, patawarin tayo ng Ama dahil alam ng Diyos na hindi natin alam ang ating ginagawa. Kasi kung alam natin na si Jesus Christ ay siya magliligtas sa atin, sa tingin niyo matutuloy pa kaya ang pagkamatay ni Jesus Christ sa cross? Malamang hindi na. Amen? Kasi ililigtas natin siya. Pero ang ultimate purpose is mamatay si Jesus Christ sa cross para maging available yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? Yun kasi yung ultimate purpose ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. So, kung papansinin nyo, namatay si Jesus Christ sa cross, tatandaan natin na yung term na ginagamit kasi ng minsan, nagpakamatay. Iba ang nagpakamatay sa namatay. Amen? Nagpakamatay, minsan, walang purpose yun. Si Jesus namatay para sa ating mga kasalanan. Amen? So, namatay siya para ma-build up at maging readily available yung kapatawaran sa ating kasalanan. Amen? Yan po yung ultimate product kung bakit siya nagsakripisyo sa cross. Nung tayo, bago tayo maging Christian, ano ba yung ginawa natin? Di ba nagre-repent tayo? Amen? Nagsisisi tayo. Pero, what if hindi namatay si Jesus Christ sa cross? Walang purpose yung pagsisisi natin. Kasi hindi available yung kapatawaran dahil hindi namatay si Jesus Christ sa cross. Amen? Yan po yung purpose nun. So, dahil namatay si Jesus Christ sa cross, kayang-kaya abutin na natin yung kapatawaran. Kaya tayo napo-convert, kaya tayo na nare-reach out na natin ating Panginoon. Ang sabi dito, sa verse 34, medyo malabo yung tingin ko talaga yung wait lang. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam. Ngayon, ang challenge sa atin bilang tayo yung mga tagasunod ni Jesus Christ. Kaya ba natin magpatawad? Kaya ba natin magpatawad? Baka naman, oo bro, kaya ko magpatawad. Huwag lang siya magpapakita sa akin ulit. Amen? Ang Panginoon, nagbigay ng kapatawaran on that very moment na kinukutya siya. Amen? On that very moment na sinasaksak siya. On that very moment na pinako siya sa krus. Amen. Nagbigay siya ng kapatawaran. Tayo minsan mga tao, nakakapagpatawad pa tayo. Huwag naman ngayon bro, palipasin muna natin yung panahon para makarecover. Pero ang Panginoon, on the spot, nagbigay ng kapatawaran. Amen? Ganun po dapat tayo mga tagasunod ni Jesus Christ. Hindi po dapat natin pinagdadamot yung kapatawaran. Amen. Kasi ang Panginoon ang unang nagbigay niyan. Tayo naman, tayo naging tagasunod ni Jesus Christ dahil pinatawad niya tayo. Ngayon, paano ba dapat tayo nagpapatawad? Basahin natin yung Ephesians 4:32. Sabi dito, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, so as God in Christ forgave you. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Tama po ba? Pinatawad na tayo. So, kung gaano ang kasama natin nung unang panahon, yun din yung amount na pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil kung gaano, let's say, kung ikaw may malaking pagkakautang ka sa, dalawa kayo may malaking pagkakautang sa isang tao, let's say ako 1,000, yung isa 50. Sinabi ng pinagkakautangan nyo, lahat ng utang nyo, wala na. Kakalimutan ko na. Sino mas malaking pagpapasalamat? Di ba yung may utang na 1,000 kaysa dun sa may utang na 50? Amen? Amen. Parehas lang din yan kung gaano tayo kasama nung unang mga life natin at doon tayo sinig ng Panginoon. Ganun ang faith na mayroon tayo. Amen? Kasi doon natin pagpapasalamat sa ating Panginoon yan. Ngayon, sabi dito, tayo pinatawad na ng Panginoon kasi kaya tayo din mismo dapat nagpapatawad. Sabi sa Ephesians 4:32. Patawarin natin yung mga nagkakasala sa atin. Pangalawa, sabi dito sa Romans 8:1, therefore, there
there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Minsan kasi, may mga bagay sa buhay natin na kaya tayo nalalagay sa mga ganyang sitwasyon dahil din sa mga kagawa natin. Matigas minsan ang ulo natin. Minsan, pag matigas ang ulo natin, minsan na convict talaga ito, kasalanan ko talaga ito eh. Pero, that conviction sometimes, merong guilt sa buhay natin. Kasalanan kung di siguro ako ganito dati, hindi magkakaganito ang pamilya ko. Pero sabi ng Romans 8:1, there is no condemnation in Christ Jesus na. So, dapat pati yung sarili natin, kaya din nating patawarin. Amen? Hindi lang yung mga, yung mga nagkasala sa atin. Pagkos, yung kasarili din natin, kailangan din natin patawarin, lalo nandun yung guilt. Sabi kasi sa Romans 8:1, wala nang condemnation sa Panginoong Jesus. So, yun po ang challenge sa atin ngayon bilang tagasunod ni Jesus Christ, na dapat tayo ay marunong magpatawad. As Jesus nagpatawad on the spot na kung saan siya sinasaktan. Amen? So, yun po yung ating first word. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Hello. Magandang hapon po sa lahat. So, ang ating second last word is amazing promise of the Lord. Bakit siya amazing promise? Kasi sabi sa Luke 23:43, truly I tell you, today you will be with me in paradise. So, napakaganda po pakinggan, no? Sabi niya doon, hindi niya sinabi na today you will be. Sabi niya doon, truly. Sabihin doon, surely. No, surely siya. Jesus emphasize yung guarantee ng promise niya or may assurance na sila ay with me in paradise. Amen. So, sabi niya, I tell you. Ano may sabihin pag sinabi na I tell you? A personal declaration. Merong personal declaration doon that show His authority and power. Sabi niya din doon sa today, ibig sabihin ng immediate o ngayon na, di ba? At that very moment, na wala nang hinintay, hindi, ngayon na, immediate na siya. So sa kabila ng mga nangyari sa kanya, no, na kung babalikan din natin yung nangyari kay Jesus Christ, grabe yung niya doon. Yung sakit na naramdaman niya ay grabe talaga. No? Pero kung makikita nyo rin, nakuha niya pa talagang iligtas yung isang magnanakaw. Sabi niya, with me. Pag sinabing with me, deep relationship or salvation is not just going to place. Ang kaligtasan ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Diba? Sabi niya, in paradise. Ano mo yung sabihin ng paradise? Yun yung lugar ng kapayapaan at presensya ng Diyos. So, kung titingnan natin yung God's perspective sa moment na yon, ano ba yung nakikita natin? Yung una, immediate mercy and grace. But given, ano yung ibig sabihin nun? God showed the salvation is not earned by works, but given through faith. Di ba, nandun yung faith sa agad-agad, na nandun yung pagtitiwala ng isang magnanakaw sa Diyos, na merong kaligtasan. Kahit yung, and next, ano ba ba? Number 2. Jesus' authority to save. Sa gitna ng paghihirap ni Jesus, ay may kapangyarihan pa rin magligtas. Yun nga yung sinasabi ko kanina, kahit na nahihirapan siya, andun pa rin yung authority niya as Jesus Christ, na siya ang Savior natin. So, next, assurance of salvation. Merong katiyakan sa pagliligtas. Actually, di ba kung mapapansin ninyo, hindi na inuungkat kung ano pa rin nakaraan ng magnanakaw. Di ba? Siya ay makasalanan na tao, bagkos, andun pa rin talaga yung salvation. Andun pa rin yung pagliligtas ng Panginoon sa kanya.
Salvation is for all. Para po yan sa lahat. There is hope for all. Merong pag-asa sa lahat. So ano po ba yung purpose nung ano na yun? So ano yung fulfillment ng God's plan? Habang si Jesus ay namamatay, kung makikita natin talagang grabe na yung kanyang sakit, pero nagsisimula pa ang kaligtasan ng tao. So nag-i-start na yung kaligtasan ng tao doon. Ang krus ay hindi pagkatalo, ito ay tagumpay ng plano ng Diyos para sa kaligtasan. Yun lang po. Yes Lord, maraming salamat Lord God. Tunay nga Lord Jesus Christ na ikaw ang aming Savior Lord Jesus Christ. Tunay nga Lord God na ikaw Lord God ang nagligtas sa bawat isa Lord Jesus Christ. Lord, salamat Lord God sa iyo, Lord Jesus Christ. Salamat, Lord God, sa buhay na inalay mo para sa lahat, Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray, amen and amen. Pwede ba akong kumanta para sa Panginoon? At ito yung kung kinakantahan ko yung buhay ni Diyos. Amen? Wala nang gurong gitara, akapela naman. Kasi wala kami practice eh. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my sin and redeeming sacrifice washes me whiter than the snow, My Jesus, God's precious sacrifice. Amen. Hallelujah. Ang pangtatlong wika ng Panginoon nung siya ay nabayubay sa krus, manalangin muna tayo, ipikit natin ang ating mga mata. Praise God, hallelujah, oh we praise you Lord, we glorify your name, we exalt you Father, hallelujah, hallelujah. Ama naming banal sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat Lord sa hapong ito Lord Jesus Christ. Ikaw ang aming pinupuri, ikaw ang aming panasalamatan. Ito Lord, ang araw na ginuginita namin Ama, ang iyong pagpako sa cross Jesus Christ upang sa pagtubos ng aming mga kasalanan Lord. Dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa isang katauhan Lord Jesus Christ, ipinagkaloob ka Lord Jesus Christ upang matubos kami sa pagkakasala Lord Jesus Christ. Napakalaking biyaya Lord sa amin ang iyong buhay Lord, kasi kung wala iyon Lord, wala kaming kaligtasan na makakamtan Lord Jesus Christ. Lord, itong mensahe na ito Lord, dalangin ko Lord na ito ay mabuhay sa aming puso't isipan, at ito Lord ang aming gabay Lord, mga patuloy sa pag-alagad at paglilingkod sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ikatlong wika ng Panginoon ay makita sa John 19:26-27. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Amen? Dito ipinapakita ng Panginoong Jesus na kahit sa kahirapan, ang kanyang pagmamahal at malasakit sa gitna ng paghihirap niya, nandyan. Hindi nawawala ang pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoong Hesus. Inisip pa rin niya ang kapakanan ng kanyang ina. Amen? Ipinagkatiwala niya ito sa kay Juan. Si Juan yung
mamahal niya yung alagad. Hindi naman talaga ina ni Jesus Christ si Maria dahil lalang ng Holy Spirit yun kung bakit doon ipinanganak ang Panginoong Hesus. Dahil may purpose ang Diyos Ama na siya ang tutubo sa ating mga pagkakasala pagdating ng panahon. Amen? Ngunit tinalimbawa ng Panginoon na sa gaanong hirap pag sa atin itong sa buhay natin, atin ito i-ano sa buhay natin, dito ipinapakita na ang pagmamahal sa magulang ay number 1. Lalo na tayo ay mga lingkod ng Panginoon. Hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Panginoon kapag mayroon mga anak nga suwain, lalo na at naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos. Dito pinapakita ng Panginoon kung gaano natin mahalin ang ating mga magulang. Amen? Dahil sinabi niya, anak, narito ang iyong ina. Babae, nandito yung iyong anak. Amen? Dahil sa paghihirap ng Panginoon, dugo at pawis lumalabas sa kanyang buong katawan. Ngunit gaano paghirap na dinanas ng Panginoon, Jesus Christ, hindi niya nakalimutan ipagkatiwala si Maria kay Juan. Dito pinapakita kung gaano natin mahalin ang ating mga magulang. Amen? Habang buhay pa sila, ang pagmamahal na ito ay may kasamang responsibilidad. Amen? Hindi lang pwede na sabihin mo mahal mo, ngunit wala kang ginagawa. Amen? Lalo na kung yung mga magulang mo ay nakatanda na, hindi na kaya maghanap buhay. Amen? Dapat kinakalinga natin, minamahal natin ang ating mga magulang. Hindi mo sabihin yung mahal, I love you mama, I love you papa. Dapat ipinapakita natin ito sa ating mga gawa. Dahil ito ang ibig ng Panginoon. At hindi lang, ganon din sa anak kasi si Juan, inisip din na anak ito ni Maria. Si Maria inisip din na ina ni Juan. Ibig sabihin, pamilya. Hindi mo pwede lang magulang mo lang ang mamahalin mo. Hindi buong pamilya. Amen? Dahil kung si Maria lang ang minahal mo, ang magulang mo lang minahal mo, pamilya mo, lalo kung single pa tayo, mga kapatid, kasama yan. At hindi lang spiritual din na pamilya tayo. Pinapakita ni Panginoong Jesus dahil si Juan, inano niya yan, disipulo niya yan, amen? Kaya si Juan nagsisimbolo yan sa church, amen? Kaya tayo ay church din, kaya tayo din ang mga dito ngayon, mga magka-brother and sister, dapat nagmamahalan din tayo. Amen? Pinapakita dito sa Episo 6:1-3, ang pagmamahal. Kung basahin natin ito, tinima ko na ito noon. Mga anak, sundin niyo yung mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Amen? Dahil kung tayo ay mga Kristiyana, dapat nakikita ko, marami akong nakikita mga kapatid, no, kung paano pabayaan ng ibang mga anak ang magulang nila. Kaya hindi dapat, kung tayo ay mga anak na naglilingkod sa Diyos, kung yung hindi nga naglilingkod sa Diyos, makikita mo rin kung paano nila mahalin ang magulang nila. Mas lalo tayo mahalin natin ang ating mga magkakapatid. Dahil yung magkakapatid na yan, dahil sa oras ng kagipitan, kung mayroong kang kapatid na nangangailangan ng tulong, huwag natin ipagkait sa kanila. Dahil sa kawikaan, makikita mo yan na ang kapatid, para sa kagipitan yan, ibig nagtutulungan yung magkakapatid. Hindi mo pwede sabihin na pamili ka kung nakita mo yung kapatid mo na naghihirap, hindi mo tutulungan. Yun din yung spiritual natin na kapatid. Dito pinapakita, saka ka na magmalasakit sa magulang mo kung nasa kakukay na. Magdala ka doon sa oras ng mga special na okasyon nila, birthday o ano, hindi mo malang naalala batiin. Hindi lang sa financial support ang ipagpakaloob natin sa ating mga magulang. Kakamustahin din natin sila kahit palagi kayong nagkikita. Maganda naman yung kinakamusta mo yung magulang mo kasi sa kamusta yan natutuwa na yung mga magulang mo. Amen? So kamustahin mo, iba naman yung financial, iba naman yung suporta. Makikita mo kapag patay na, sasabihin nandito yung bulaklak, hindi na niya ma-appreciate yun. Nandito, pero nung buhay pa, hindi mo malang mabigyan yung magulang mo. Amen? Oh, kung patay na, saka mo ipakita ang pagmamahal mo sa kanila. Dito pinapakita ni Jesus ang halimbawa na sa oras ng kahirapan, kasi hirap sa hirap ng ganito eh. Dahil nilatigo siya,
dinuraan siya, lahat na halos ng latay sa katawan hanggang sa kanya. Inano pa siya ng latigo na may tinik na pag hinila, dala-dala yung laman niya. Ngunit, ang pagmamahal niya at malasakit, ihinalimbawa niya para sa atin na mananampalataya. Amen? Na mahalin natin ang ating mga magulang, ang ating mga kapamilya, at lalo na rin yung mga spiritual family natin. Dahil tayo ay magsama-sama pagdating ng panahon doon. Ang ating biological na mga kapatid, dahil kahit pang ina mo, kung hindi sila mananampalataya, hindi tayo magsama-sama doon. Kaya dito pa lang, ipakita natin halimbawa nga tayo ng mga malasakit at magmamahalan. Amen? Kaya ito ang pinakaminsahe ng pangatlong wika. Malasakit at pagmamahal sa magulang at sa pamilya at sa spiritual na pamilya natin. Amen? To God be the glory sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Ayan, para naman po sa ating fourth last word of Jesus Christ on the cross na matatagpuan sa Matthew 27:46 at sa Mark 15 verse 34. My God, why have you forsaken me? In Aramaic language, Eli, Eli, lama sabachthani. Nung time na sinabi ito ni Jesus sa krus, nagkaroon pa dito ng misunderstanding kasi siguro dahil sa sobrang hirap na dinanas niya, hindi na naintindihan ng mga tao or ng mga Jews nung panahon na yun kasi most of them ay nagsasalita sa Hebrew and Greek language. Sa puntong ito na nakapako na si Jesus sa krus at nangihina, dito sa time na to, mapapatunayan na si Jesus ay naging 100% tao, di ba? Aware naman tayo na siya is 100% God and 100% na tao. Pero dito sa time na to, sa buong journey ni Jesus Christ sa buong buhay niya, dito sa tagpong ito, napatunayan yung pagiging 100% niya na tao. Kasi sa pagsasabi niya pa lang na my God, why have you forsaken me? Uttering those words, this is the marking, the peak of Christ's suffering. Ibig sabihin, sa pagsasalita niyang yun na yung parang nasagad na lahat ng pagod niya, ng sakit, ng gutom, ng uhaw, lahat ng kapighatian. Nandun na siya sa rurok ng point na yun, kaya napatawag na siya sa ating Ama. Katulad natin, tayong mga tao, lahat tayo naman ay sinusubok ng Diyos, sinusubok ng panahon, ng pagkakataon, lahat tayo is nakakaranas ng mga kaganapan sa ating buhay na hindi natin kaya. Alam natin hindi natin kaya ng sarili lang natin. Dito sa pagtawag ng Panginoong Hesus sa ating Panginoon, ito ay nagpapakita na dapat tayo ay tumawag sa ating Ama at hindi solohin yung ating mga na pinagdadaanan sa buhay. Tayong mga Christian or mga believer or unbeliever, dapat tayo ay matutong tumawag sa Ama dahil yun yung unang-unang pinapakita doon na sa kabila ng paghihirap. Ang Panginoong Hesus mismo, tumawag siya sa Panginoong Ama. His Christ reminds us that it is okay to bring our pain honestly before God. Sinasabi doon na hindi tayo dapat mahiya na sabihin sa Diyos Ama yung paghihirap natin, yung dinaranas natin. Be honest in prayer, tell God your struggle. Kasi di ba minsan masyado tayo mapagmatas Hindi nga natin, pag may problema tayo, hindi natin sinasabi sa iba kasi ayaw nating mapahiya tayo. Pero kahit gano'n tayo katapang dito sa mundong to, darating yung point na dapat talagang tumawag tayo sa Ama. Faith is not pretending that everything is fine. Hindi tayo dapat yung ang tawag doon na yung nagpapanggap ka na kaya mo, na okay ang lahat. Pero hindi, si Jesus mismo tumawag sa Ama. So dapat tayong lahat matuto tayong tumawag sa Ama. Your cry can be a prayer of trust. Yung simpleng pagsasalita natin pag-usap natin sa Panginoon, yung pag-iyak natin sa Panginoon, paraan na yun ng
pagdadasal natin na may kasamang buong pananampalataya sa ating Ama. Makikita natin sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Psalm 55:22, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. At sa Matthew 11:28, come to me all of you who labor and are heavy laden and I will give you rest. So, doon pa lang makikita natin na ang pagtuturo sa atin ng Panginoong Yesus na pagtawag sa Ama is talagang hindi kailangan nararapat sa ating buhay. Pangalawa, my God, why have you forsaken me? Even it is a cry of profound abandonment, it is also indicating a deeper prayer or lament rather than absolute despair. Yung pag-iyak ni Jesus na sa krus na Panginoon, bakit niyo ako pinabayaan? Hindi lang ito iyak na na parang pagod na siya or humihingi siya ng tulong. Isa ito na pag-express niya na may buo siyang pagtitiwala sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi niya sinabi na Ama, Father, ang sinabi niya ay Panginoon. Diba? Eli, Eli, lama sabachthani. Mayroong buong paggalang, mayroong buong respeto, at higit sa lahat may buong pagtitiwala. Tayo kasi, tayo pag may mga problema tayo na iiyak natin sa Panginoon, hindi lang basta iyak, pero dapat may kasamang pananampalataya at pagtitiwala. Ang panog na iyon ay nagpapakita sa kabila ng paghihirap at pasakit, ng pakiramdam na tinalikuran at pinabayaan. Ang pag-iyak na iyon ay nagpapakita ng pagtitiwala at ng buong faith ni Jesus sa kanyang Ama. Ang sabi nga, ang pag-iyak sa Panginoon ay panalangin na may kasamang pagtitiwala. Sa time na yun na umiyak or na naghuwi si Jesus sa kanyang Ama, na feeling niya tinalikuran siya ng lahat. Lahat tayo nakaramdam or makakaramdam ng ganung tagpo sa buhay natin na wala nang kakapitan, walang pinagkakatiwalaan sa kahit sa sinong mga kasama natin sa buhay. Lahat ng mga pwede nating mararamdaman, mga disappointment, kahit sa mga mahal natin sa buhay, lahat yun maano natin. Pero si Jesus nung time na yon, hindi nabawasan yung tiwala at buong faith niya sa kanyang Ama. Kasi malinaw na sinabi niya nga na, my God, why have you forsaken me? Tinuturing niya pa rin Panginoon. Hindi siya nag-alinlangan doon. It shows intimacy with God even in this trial and suffering. Itinturo sa atin ni Jesus na sa gitna ng pagsubok at problema at alalahanin, buong puso tayong magtiwala sa Diyos kahit na walang sagot sa oras na yung walang agad-agad na sagot ang Panginoon sa buhay natin. Hindi natin nauunawaan yung mga nangyayari. Yung feeling mo pinabayaan ka na ng Diyos, feeling mo hindi ka na naririnig yung mga dasal mo, hindi na naririnig ng Diyos. Wag pa rin tayong panghihinaan kasi ang iyak na yun ni Jesus ang nagpapakita sa atin na kahit anong mangyari, merong promise ang Panginoon sa atin. Sabi nga sa Isaiah 41:10, so do not be fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Sa 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, and He will strengthen you, and will keep you safe from the evil one. At syempre, lahat tayo, alam natin, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So doon pa lang sa mga pangakong iyon, makikita natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon basta tayo ay may buong pagtitiwala. Kahit sa kabila ng pasakit, pahirap, ng sino man na nakapaligid sa atin, hindi dapat nawawala ang pagtitiwala at pananampalataya natin sa Panginoon. My God, why have you forsaken me? In His deepest suffering, Jesus felt the weight of separation, so we didn't have to. Ibig sabihin, nung panahon na yon, yung lahat ng pasakit na yon, na dapat ay sa ating mga makakasalanan. Si Jesus na yung nagdala nun. Kumbaga,
lahat ay inako niya na para hindi tayo yung mag-suffer, hindi tayo yung magdusa doon sa mga kasalanan. Yun yung sinasabi na tayo ay iniligtas ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan. Siya yung umako ng lahat ng sakit. Inako niya lahat ng kaparusahan para sa atin, na siya naghirap para sa atin. Pero sa atin ngayon, sa panahon ngayon, konting pagsubok lang, konting problema, or konting mga tampuhan, parang ang laking big deal na hindi man lang natin naisip yung ano ni Lord. Kaya sana lagi nating isipin sa kabila ng mga nangyayari sa atin is manatili yung faith natin. Kasi si Jesus, ang tindi, ang grabe ng pinagdaanan niya, pero nandun pa rin yung pananalig na sama. Last na lang. At lastly, my God, why have you forsaken me? Iyan ko lang po. Una, dito pinapakita ni Jesus na tumawag tayo sa Panginoon. Pagpakumbaba tayo, kailangan natin siya, subuhin natin. Pangalawa, buong pagtitiwala at pananampalataya, kahit na ano pa yung kinaharap natin. Yung pangatlo, nararamdaman ni Jesus lahat ng pain natin. Kaya wala tayong karapatang magreklamo kasi lahat ng pangungutya, pahirap, pagdurusa, gutom, pagod, uhaw, lahat yan naramdaman ni Jesus kung siya ay nasa krus. Kaya makakaasa tayo na ang Diyos ay nararamdaman lahat ng hirap natin sa buhay. Yun na lang sa huling ang pinapakita dun sa fourth last word ni Jesus Christ is, mahal tayo ng Panginoon, kaya hindi niya tayo iwan, hindi pababayaan, kaya maging buo lang ang ating pagtitiwala sa Kanya. Lord God, Father God, salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon. Nawa po sa maiksing oras, Panginoon, ay na-share ko, Panginoon, ng mga insight thoughts ko po, Panginoon. Nawa po na ito ay naging ayon po sa totoong kaganapan, Panginoon. Father God, muli po salamat po. At sa inyo po lahat na magpulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, hallelujah. Dito sa topic na ito, ang pagkamatay ni Jesus, sinabi dito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauhaw ako. Mga kapatid, katunayan, sa pagkakataon na yun, ang Diyos talaga noon sa panahon na yun, nagkatawang tao. Kaya katulad natin, tayo tao lamang, maglakad tayo ng napakahabang lakad. Pinapahirapan pa tayo, papaluin, may pasan pang to, pag maaga pa, paluin. Ano kayo maramdaman ng isang normal na tao na papahirapan? Nandun talaga ng mauhaw. Kaya normal na si Jesus talaga nauhaw. Ngunit, sa kanyang pagkauhaw, imbis sa dulutan sana ng tubig, kung pagkaroon ng pagmamahal ng tao sa kapwa niya, dahil si Jesus, nagkatawang tao, normal siyang makaramdam ng uhaw. Pero anong dinulot sa kanya? Yung pinainom siya ng may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, inilubog nila sa maasim at sinapit sa iyon sa isang kaya ito po at inilapit sa kanyang bibig.
pagkatanggap nito ng anak, sinabi niya, naganap na hinihiko niya ang kanyang ulo at nalabot ang kanyang hininga. Mga kapatid, itong parting ito talaga namang nandoon na nga, nakita na wala talagang pagmamahal ang tao sa kapwa niya dahil doon pa lang sa pagbigkas niya ng loob ako dapat tubig ng kanyang ngunit hindi. Ang kanyang pinainom ay suka at ito, ang katotohanan dito mga kapatid, wala talagang pagmamahal ang sanlibutan sa ating Panginoon. Kaya ganun na lamang, dahil sa kukunan ng pagmamahal, kaya ang sa pagpainom nila ng na hindi dapat na yung maatim na alat saka yung pagkainom na matay si Jesus, yun ang simbolo sa wala talagang pagmamahal. Itong pagkauhang ni dalawang dala nito sa espiritual, dahil wala talagang pagmamahal talagang kulang talagang pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya imbis ang taong parusahan, hindi pinansahan ng tao dahil pagmamahal ng Diyos Ama sa mga taong parusahan, ang kanyang inalay, kanyang puso anak ng Diyos, ang Kristo, upang matubos ang pagkatandak ng kasalanan sa kung saan libutan. Kaya, mapalad tayong mga tao dahil tayo iniligtas ng Panginoon. Gaano magkabigat ang ating kasalanan, ang Diyos talaga pinatawag tayo. Kaya, pinupuri ko talaga ang Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Talaga nandito ngayon tayo. Ngunit mga paalala kong mga kapatid, sa ating pananampalataya, kung saan nung unang panahon tayo may nasagat sa pagkakasala, mga kapatid, huwag natin balikan ang ating kamalian. Instead, manatili tayo sa Panginoon. Ang kanyang muling pagbabalik. Amen. Ang pangalan ni Jesus. Amen. Di ba na pasalamat ko sa Panginoon? Amen. Para naman po sa pagpapatuloy natin para sa ika-6 na wika, basahin po natin ang John 19 verse 30 po. John 19 verse 30. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang word na naganap po, yun po ang naririnig natin sa ating lengguwahe po. Pero sa translation po ng English, maririnig po natin ang salitang, it is finished. Sa Greek word naman po ay tetelestai po, ang ibig sabihin ng naganap na. Ito po ay nangangahulugan na ang mission ay na-accomplish. Paid in full po. Paid in full na idineklara ni Jesus na ang utang ng kasalanan ay nabayaran ng buo. Mission accomplished po signifies na nagawa ng lahat. Nagawa na ang lahat. It is Jesus' obedience that save us at hindi po ang ating mga sarili lamang po. Dahil po sa pagsunod ng ating Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit nagpunta ang Panginoon sa mundo, nagkatawang tao, nagpagaling, ipinamalita ang gospel, ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. The works of salvation was completed. Mission accomplished. At ang ibig sabihin po nito, ako at ikaw, lahat po ng tao, ay makakatanggap ng kaligtasan at kapatawaran ng mga kasalanan na makakamit at available po para sa ating lahat. Pero reminder lang po yung sa available, hindi po porkit nandito po tayo ay pwede na po tayong makatanggap sa mga taong sumasampalataya po ng buo. Yun po ang qualification po ng the works of salvation.
Sabi po sa Galatians 3 verse 11, maaari po natin buksan ang ating mga Biblia sa Galatians 3 verse 11. Amen po. Malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kautusan, ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. Amen po. Tayo po na mga nananampalataya at nagpapatuloy, doon po natin mas maano po yung paghihirap ng Panginoon po. Hindi po natin may earn yung salvation kailanman, dahil nga po ang kabayaran ng kasalanan po natin ay minsan lamang po. Yun po ay ang pagkapako ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po yun dahil sa kabaitan natin. Kung may makikilala po tayong tao na gusto magpapako o gusto po nila na sila po ay maging kagaya niya, hindi po yun mauulit pa. Minsan pa lamang po yun nangyari, at yun po ay tanging sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo po. Kahit po yung pinakakilala nating pinakabanal, pinakamabait na tao, nakakilala natin, tanging si Jesus lamang po ang may kakaya ng gumawa po nito. At ang reminding po natin today, na libreng ibinigay po ang kaligtasan para sa mga taong sumasampalataya po sa Kanya ng buo at nagpapatuloy po ng tama. Kahit po hindi man po ganun kadali ang bawat sitwasyon natin, pero sa Diyos po natin lahat, dahil natapos niya na po ang dapat niyang gawin para sa ating mga makasalanan. Ang kailangan na lang po ay lumapit tayo at manampalataya na totoo siya, buhay po siya, at may Diyos po na nagbibigay po ng kaligtasan po para sa ating lahat. Amen po. Manalangin po tayo. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat po dahil po, Panginoon, nakuha namin ito ng libre, Panginoon, mula sa pagmamahal ng iyong anak, Panginoon, ng iyong ama, Panginoon, para sa aming mga anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa magandang plano mo, Panginoon, para sa buhay namin, Panginoon, dahil nga po ang kabayaran po ng kasalanan, Panginoon, ay kamatayan pa, Panginoon, para sa aming mga makasalanan, pero hindi mo na ipinahintulot yung para sa aming lahat, kundi hinayaan mo, Panginoon, na mangyari ang kalooban mo para sa iyong bugtong na anak, Panginoon, para makalaya kami, Panginoon. At we considered, Panginoon, yun lang ang kailangan namin gawin, Panginoon. Tanggapin namin, Panginoon, kaligtasan na ibinibigay mo na ng libre para sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa hapong ito, sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, palakpakan natin si Lord. Magandang hapon sa bawat isa. Napakagandang tingnan na meron po tayong mga pitong preacher. Ano kaya kung every Sunday merong pitong preachers? Payag kayo. Iba't ibang message. Okay, nakaka-bless naman dahil ang bawat isa ay marunong sa tinatawag na time management. Alam niyo po, sa isang preacher, mahalaga marunong ka sa time management. Kasi may impact po yan sa nakikinig. Kapag mahaba masyado ang inyong preaching, sabi nga nung isang pastor, ang maiksing mensahe nakakataba daw ng puso. Ngunit ang mahabang mensahe nakakauga ng bangko. Sabi ko sa So, salamat sa Diyos, natutuwa kong tingnan na yung ating mga kapatid ay talagang naglakas loob na muli tayo nagamit sa ikapitong wika. Pwede ho natin sabihin na bakit kailangan natin gawin ito? Bakit? Di ba may mga churches na hindi na ito ginaganap, yung 7 last words. Hindi na yun hindi na ginaganap yan. So, ang tanong dito, bakit natin pa ito kailangan gawin? Di ba? Bakit kailangan natin gawin? Bakit yung ibang Christian hindi naman? Wala namang ganun. So, sa atin, alam niyo po ba kung bakit natin ito ginagawa? Ginugunita every Friday at 3 p.m. atin na itong kinagawian nang dahil ang ginawa ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo ay maalala natin. Unang-una, ang maalala natin sa Kanya, yung number 1 po ay yung great sacrifice. Makita natin yung paano tayo pinaghirapan ng Diyos, paano tayo niligtas. So, muli yung magugunita sa ating isip kung gaano tayo kamahal ng Diyos,
So pangalawa, ano po yung pangalawa dapat makita natin dito sa panahong ito na muling mamanariwa sa ating isipan kung gaano tayo, kung ano yung karakter ng Diyos. Karakter, bakit? Nakita natin yung karakter ng Diyos na kung pusong pagtitiis, pagpapakumbaba, pagpipigil, di ba? Yung karakter ng Diyos yung nakita natin sa cross ng Calvary. Hindi ho biro ang kanyang dinanas. So yung karakter niya, kahit na kumbaga sa tao ay pressure na, hindi siya bumigay, hindi siya naggalit, hindi siya nagwala, at hindi siya nagkwet. Yan yung karakter ng Diyos. So lastly, is yung the great love of God. So yun yung nangibabaw, kahit ganun ang kanyang sitwasyon, yung pag-ibig niya sa atin, sa sangkatauhan, na siyang nangibabaw. Kaya sabi niya, it is finished, na-accomplish na lahat. Amen? So nais na rin ito, nakita sa atin yung pong reflection ng kanyang karakter, mag-reflect nawa ito sa atin. Kaya basahin ko po yung pong pang-anim, or last pang-pito, sa Lucas 23:46, pang-pito po ito. Salamat dahil si Sister Jenny ay nakarating ngayon, si Pastor Jesus. 23 ng Lucas, verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ito po yung panghuling wika sa 7 panghuling wika ng ating Panginoon. Tinatawag natin ito ng security. Ano yung security? Yung pong katiyakan. Katiyakan ng mapaglagakan ng ating buhay. Si Jesus po ay nagpakita rin siya kung kanino natin ipagkatiwala yung ating buhay. Nagpakita rin siya ng halimbawa sa atin bilang mga Kristiyano. Maaring sa huling hininga natin, pwede siguro natin gawin ito. Na halimbawa, napagbigyan tayo ng pagkakataong hindi, di ba yung magdidisgrasya ka, bigla ka nagagutan o napagod ka, wala ka ng chance na makapagbilin kay Lord noon. Pero kung halimbawa, medyo buhay ka pa, pwede mong sabihin kay Lord din siguro ito na, Ama, sa'yo ko'y pagkatiwala ang aking espiritu. Maaring ito sa example kung kanino ipagkatiwala, kung anong huling ilalabas ng iyong bibig sa huling hininga mo. Bakit? Kasi meron pong kasaysayan din sa isang Kristiyanong nagngangalang Esteban. Si Esteban, nung siya pinatay, na huling hininga niya, ito rin yung binanggit niya. Siguro ito yung nais ipakita ng Lord sa atin, ng paglalagak natin, o huli nating babanggitin sa buhay natin. Pakinggan niyo po yung sinabi ni Esteban, dito sa Gawa chapter 7, 59. Gawa 7:59. At pinagbabato nila si Esteban na nanalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panalagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kita niyo po yung huling hininga ni Esteban na isang followers, isang Kristiyano. Nung mamatay siya at pinatay siya, sabi niya, Panginoon Jesus, sa'yo ko'y tagubilin ang aking espiritu. So, ito po ang katiyakan kung marami pong tao na mamatay, hindi nila alam kung ano yung huli nilang babanggitin. Marahil ito example sa atin. Makakatiyak tayo ng paglalagak ng ating espiritu sa tunay na Diyos na ating pagtitiwalaan. Yung iba siguro huling mamatay, siguro bago sila mamatay, maraming bilin yun. Yung anak, yung ano natin, yung kaibuhayan natin, si nanay, o ano, maraming bilin yan. Pero pagdating doon sa espiritual, hindi nila alam kung ano yung huli na katiyakan ng paglalagak ng buhay. Marahil ito yung example sa atin na sa buhay natin. Pwede nating sabihin, Lord, Father God,
Lord Jesus, pagkatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. Amen? Ito po, bago po, ito yung kamatayan ni Jesus na kahit sa dulo ng kanyang buhay, siya po ay nagliligtas. Tama nga yung sabi ni Mr. J.D. kanina, sa dulo ng kanyang buhay, hanggang doon sa cross ng Calvary, nagliligtas pa rin siya. Ito po yung gusto kong ipahatid sa inyo lahat. Hindi ko po nasabi pa sa misis ko kasi parang ayaw ko magbili ng gano'n. Kung sakali, nauna po sa inyo, baka maalala niyo itong sasabihin ko sa inyo. Hindi natin alam kung sino mauna sa atin. Amen? Ito lang ang sabi ko. Ito yung gusto ko mangyari. Pag ako ay namatay, gusto ko, sa burol ko, maraming gabi-gabi ay mayroon mag-preach. Bakit? Gusto ko sa pamagitan ng aking bangkay, maraming maliligtas. Amen? Yun po yung gusto kong mangyari. May nag-preach every night. Kasi ang makikinig doon ay maliligtas. Kasi po ako po, marami na po akong mga lamay na pinuntahan na ako po yung nag-preach. Marami pong nagtumatanggap kay Jesus. So, gusto ko po yung gano'n tulad ni Jesus, kahit sa huling buhay niya, nakapagligtas pa rin siya. So, gano'n kahalaga ang buhay natin. Maging kasangkapan tayo para sa iba, ang iba ay nakarating ng paraiso. Salamat kay Lord na tayo po ngayon binigyan tayo ng halimbawa na tayo po ay dumating yung point na tayo po ay naging ay makakatiyak tayo ng kasiguradihan sa kamay ng Diyos, hindi tayo matatakot sa tayo ngayon. Dahil ang kamatayan dito sa mundo, hindi katapusan ng buhay, kundi pasimula sa tunay na buhay. Nakaalam niyo, maraming tao ngayon pag namamatay o pag-usapan ng kamatayan, nangingilabot, natatakot. Pero tayo Kristiyano, hindi tayo ganun, takot mamatay. Dapat excited pa nga tayo. Bakit? Nakikita mo na ang may likha sa iyo. At hindi lang yon, titira ka na sa isang mundo na walang mahal na gasolina. Lahat doon, lahat ng kayamanan ay naroon. Sabi nga, hindi mo i-expect na magpapaaligaya sa iyo naroon lahat sa kaharian ng Diyos. Dito mo, naku, hindi perfect dito. Hindi ko mo, tayo ay maunlad, balang araw, mahihirapan din tayo. Ganun ang buhay. Pero sa piling ng Diyos, sabi nung walang pag-iyak, walang pagtatrabaho, wala nang luha, walang pagdurusa. Bakit? Naroon lahat ng inihanda ng Diyos sa atin. So hindi tayo dapat mamatay tulad ni Jesus. Ang tanging lang nating gampanan, paglingkuran siya ng tapat, at sa uling buhay, may lakas loob tayo magsabi, Lord, ang aking espiritu ay pinagkakatiwala ko sa iyo. Amen? Praise the Lord. Ayan yung ako po umawit, isang awit kay Lord. Okay, napakabuti yung akapela ni Sister Mario kanina. Napatid. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Ang ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa cross ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Tanging sa'yo pagmamahal ay nagubos ay kasalanan. Nasambahin kita at pupurihin ka bilang dati ng iyong pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal
Sasambahin kita at pupurihin ka bilang dati sa iyong pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Hesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Iaalay sa iyo aking lakas. Let us pray. Dakila namin Diyos, nagpapasalamat po kami ng lagi sa araw na ito, Lord. Amin pong ginugunita, Lord, 2,000 years ago, Ikaw, Panginoong Diyos, ay nagkatawang tao upang kami tubusin. At hindi madali ang iyong ginawa para sa amin. Lahat ng pasakit na ng Diyos, inilarap yung tiniis ng dahil sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Dakilang Diyos, kaya naman ngayon, Lord, sa aming pong buhay na ito, inyo po kaming gamitin, Lord, upang ang iyo pong sakripisyong ginawa para sa bawat isa sa amin, ito po, Panginoon, ay magbabalik ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Salamat lang ng Diyos sa isang pribiling ito, Lord, na kami, O Diyos, ang batid sa amin, Lord, ay amin pong muling nagunita, aming natunghayan muli, O Diyos, ang pitong wika, Lord, ng iyong mga huling wika mo, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. Nakitaan namin po, Panginoon, ito, Panginoon, ng matinding pagmamahal niyo po sa amin. Kaya naman, O Diyos, patuloy naming dalangin, na aming mga puso, Lord, patuloy mong ibuhos ang iyong pag-ibig, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, kami ay maging kasing anyo mo kami, Panginoon. Maging katulad mo kami, Panginoon. Nahanda kami magtiis para sa iyong ministry, Panginoon. Salamat pong marami, Father God. In the name of Jesus, Amen. Amen. Pray to may mag-closing prayer po tayo mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah. Father God in heaven, Panginoon. Salamat, Lord, sa hapon ito, Panginoon. Sa isang matagumpay po na gawain, Panginoon, sa pagbulita po sa kamatayan po ng Panginoon Jesucristo at sa kanyang 7 last word. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na naging bahagi, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon. Lord, nawa ang bawat aming natutunan, Lord, na salita ng Panginoong Jesus, Panginoon, ay talagang tumatak, Lord, sa aming puso isip, Panginoon, sa aming pagkatao, Panginoon, na kami po'y mamuhay, Panginoon, Lord, na punong-puno, Panginoon, ng mga aral, Lord, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maisabuhay, Panginoon, ang bawat salitang aming napapakinggan, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Lord, na kami po'y malayo sa inyo, Panginoon. Ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay naghahangat, Panginoon, ng pagmamahal ninyo, Lord, na kami po'y makasama ninyo, Panginoon, balang araw, Lord, na ngayon, Lord, na kami po'y namumuhay sa mundo nito, Panginoon, na humingi po kami ng gabay ninyo, Panginoon, na huwag po kaming malayo sa inyo, Lord, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan, ingatan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan na kami po'y matalo, Lord, ng mga pagsubok sa buhay, Panginoon. At hindi po kami tumalikod sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po muli, Lord, sa walang sawa, Panginoon, pagmamahal ninyo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Muli natin awitan ang Panginoon, yung no other name. Walang ibang pangalan ibinigay ang Diyos sa silong ng langit sa ikaniligtas ng tao, kundi ang Panginoong Jesus lamang. No other name
but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He is worthy of glory. He is worthy of honor. He is worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He is worthy of glory. He is worthy of honor. He is worthy of power and all of praise. Taas natin ating mga kamay kay Lord. Dakilan namin Diyos, aming Ama, salamat Panginoon sapagkat kayo'y palaging nariyan o panghandang magpala sa iyong mga anak. Yes, Lord. Dakilang Ama, iyo pong ibuhos muli, O Diyos, ang iyo pong grasya sa bawat isa sa amin. Unang-una yung aming physical, Lord, iyo pong basbasahan, padaluyin mo ang benepisyo ng Cross of Calvary sa pamagitan ng mga latay at lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay nagsigaling in the name of Jesus. Ano ang sakit at karamdaman, Lord? Thank you, Lord, the benefits of Cross of Calvary, Panginoon. Ngayon pa lang, pinahawakan na po namin na ang iyong basbas sa amin. Magkaroon po kami ng kalakasan sa aming katawan. Lupa upang kami, O Diyos, ay amin pong magampanan ang aming mga tungkulin ng maayos. Kaya din po, higit sa lahat ang aming spiritual Father God, at ulit yung basbasan, iyong pagtibayin, palaguin, upang sa ngayon, Lord, maparangalan ka namin anumang aming ginagawa. Kakilang Diyos, anumang, O Diyos, ang pagdating sa material na bagay, Lord, amin rin po pinagkakatiwala sa inyo. Basbasan mo, Panginoon, sino mang nagbe-business, inyong palaguin. Basbasan mo, O Diyos, ang sino mang may trabaho, palaguin mo ang gandang ng sweldo. Yun din po ang walang trabaho, ikaw kung magkakaloob. Sa lahat ng aspito ng aming buhay, Panginoon, basbasan mo upang kami maging magpapala sa iba. Sa ngalan naman, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ganang hapon, sa bawat isa, kamayan tayo. God bless everyone. Sa Sunday ay 5 a.m. po yung ating panambahan. So, yun po ay pagsalubong. Easter Sunday. Itong darating na Sunday, 5 a.m. po. Opo. Ayun po. Pwede naman magdala ng pandesal para o kape para dito na tayo. Pag-after ng ating gawain, ay dito na tayo